Okay mga ka-SF, mga K1, today is September 28, morning 8 AM, low fly tayo. Okay, pinapasok ko na sila lahat sa bilaran. Meron tayong naiwan dito kasi yung mga new settle birds natin. So soon, first week na October pakakawalan ko na sila. Ayan, pinapa-adapt ko lang yung ating bagong surrounding ng mga ating young bird para masanay sila labas-pasok dito sa ating bilaran, sa ating landing board. Okay, wait lang. Alright, may 10 tayong lilipad mga ka-SF. Kat tayo. Okay, dito na tayo mga ka-SF, mga ka-ibon. Meron tayong isa dito na injured to, kaya medyo hindi ko siya gano'ng nakakasabay. Ayan, pitik-pitik lang siya. Pitik kasi yan. Okay, ibon natin, low fly tayo mga ka-SF. Nawala na, ayun iba. Medyo hindi pa sila intact talaga, pero pagka sabay-sabay naman sila, solid naman. Nakikita natin na malakas ang baga nila mga ka-SF. Importante sa kanila yung kanilang yung flying endurance nila, no? Yung kaya nilang lumipad ng matagal, yung kampay nila malakas, no? Hindi yung may ibang ibon pag lumipad parang nagsasagwan, mabagal. Hindi katulad na itong ganitong ibon. Pagka nakita mo malakas ang wing nila, talagang yung kampay nila dire-diretso. May power, kumbaga. Okay, so yan lang mga ka-SF, mga ibon. Sa baba na tayo, magpapakain na tayo para mabilis ang ating facing dito sa ating low fly. Pagka nakapagpa-low fly tayo, nakita na natin nag-routing sila. So yan naman yung time na mag-ready na tayo ng mga pakainan, dinis, then mag-serve na tayo ng kanilang patoka. Okay, so paano mga ka-SF, mga ka-ibon, baba na muna ako. Alright, yan, may nauna nang bumaba kasi ano yan, isa din niya sa na-injured. Bumeno na, ibig sabihin may power na siya.
ka-SF, akala ko nabitbit yung mga ibon natin. Yung pala, ang tuldok nila. Bali 5 to, ewan ko yung nasa na yung 2. Ayun oh. Grabe ang taas oh. Yung 2 hindi ko alam, bali 5 sila eh. Yung 3 bumaba na eh. Ayan, ayan oh. Ayan. Ito na yung isa, bumababa na. Yung 3, ayan, naglalaro sa ulap. Ayan oh. Ayun, yung 3. Ayun, sumama na yung isa. Ito na yung isa. Ito na yung 3, ayan oh. Kita nyo ba kung gaano kataas? Hindi ko alam kung sino yung 3 na yan. Akala ko nabitbit nung mga dumaan na grupo. Sabi ko patay yung mga young bird natin na bitbit. Yung pala andun sila yan pababa na mga ka-SF. Aso may nauuna ng 2 kanina, kasama nila yan eh. Ayan, touchdown na sila. Ay si 6210, si 62, si Bunso tsaka si Maya Prinsesa. Sabay na sila ulit. Pababa na. Importante lang makapagpagpag sila. Makapagpagpag yan. Hindi na kailangan lumipad sila na sa 2 oras o what. Basta importante nakakapag-stretching sila. Ito yung anak ni 6210, may paningit. Okay. So baba na tayo mga ka-SF. Baba na sila. Sila yung 5 kaninang sama-samang tumutuldok. Okay. Baba na. I hope sana itong South Race maganda pa uwi natin. Makadulo tayo. Okay. Feeding time. Newly win young bird. Sana makaabot ng south. So wait sila na last week ng August. Sige, kain ka na. Yan ang activity dito sa ibon natin mga ka-SF. Tapos na sila mag-low fly. Uwi na rin ako. Bali meron tayong 6 na isa-settle pa. Medyo late na pero di bali kung hindi maturuan ng maayos at alanganin, baka i-for sale ko na sila. Pahinga lang, tapos mamaya pahinga na tayo sila.
Okay mga ka-SF, mga kaibon, ito nagbabalik. So after natin magpakain, painom ng tubig, bukas naman tayo ng ating bilaran. So labas-pasok lang sila dyan, rain or shine. So kung umulan, usan na lang sila papasok sa loob ng racing loft. And then kung maaraw naman, free silang maglabas-pasok dyan at magpagpaaraw. Okay, so yung ibang ibon natin, yung mga late breeding, siya naman ang ating na-viewing dito sa ating bilaran. Napaka-importante ng bilaran sa ating loft, lalo na pagka nag-win tayo ng mga ibon. Matututo sila maglabas-pasok sa kanilang bagong surroundings, katulad nga ng ating loft na ganitong ang setup. Pero pagka ang ibon natin na let's say umabot na ng mga 2 months old, yan yung time na pwede natin silang turuan sa ating trap, no? Pwede, ito kasi naibababa ko yan sinisilo ko yan, tapos inaangat ko. So yung pagtuturo ng mga ibon sa trap ay napakalaking bagay para sa ating trapping. Okay, para pag pinalabas natin sila at nag-open loft tayo, mare-recognize nila itong trap natin pagka nagko-calling tayo. So yun din, napaka-importante pag nagpapakain tayo, dapat before tayo magpakain, dapat nagko-calling tayo. Yung routine, maa-adapt nila yan. Okay, so ganun na mga ka-SF, mga kaiba ng ating activity dito sa ating loft. So mayroon lang tayong tinuturuan na bagong young bird. Hopefully by first week ng October maturuan na natin sila, kasi this time nare-recognize na nila yung ating calling tuwing magpapakain tayo. Okay, so meron tayong last 2 birds na iaangat. Hopefully by first week ng October win na sila. Okay, so paano mga ka-SF, mga kaibon, hanggang dyan na lang ulit. Thank you sa pagsubaybay and more blessings sa inyo mga ka-SF. Bye!